Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo na suspindihin o bawasan ng fuel excise tax sa panahon ng emergency. Sa Senado naman, inaayos na lang daw ang ilang probisyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. House Bill 8418 is approved on second reading. Congratulations. Matapos ang halos 2 oras na debate sa plenaryo ng Kamara, pasado sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8418. Layo nitong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa petrolyo kapag may national o global economic emergency. Ang pagkawala ng government revenue, bagamat masakit, ay hindi naman agad-agad ikababagsak ng ating ekonomiya. Ito'y kinakailangang sakripisyo para sa pamasahe ng mga manggagawa, kita ng mga tsuper o presyo ng isda at gulay sa palengke. Bago gamitin, kailangan may rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee na nakipag-ugnayan na sa Energy Secretary at dapat may presensya ng isa sa 2 kondisyon. Yan ay kung umabot ng 1 buwan na $80 per barrel ang Dubai crude o kung may idineklarang national emergency o calamity na sinertipikahan ng Energy Secretary dulot ng labis-labis na pagsipa sa presyo ng pump prices. Pwedeng full o partial suspension ang ipatupad pero hanggang 6 na buwan lang tatagal ang kada suspensyon. Ang Senado, hinihintay naman ang bersyon ng Kamara ukol sa emergency powers para sa Pangulo. Just finalizing because may mga details lang tayo on when is the trigger, yung when will the President be given that authority to suspend or reduce the excise tax. Then when also will this authority end? Sa panayam sa Pangulo habang nasa New York, sinabi niyang hihintayin daw niya muna ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahang urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Hirit din ng ilang kongresista. Ang mas nagpapatindi po sa damdamin ng ating mga kababayan ay sobra-sobra at patong-patong yung mga pagbubuwis sa atin. I'm calling for not only the suspension but the total repeal of 12% VAT as well as excise taxes on oil. Tingnan po natin yung 2 buwis ng sa sapin ng oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya kung titingnan po natin, kung kami po ay nagko-consume ng 30 liters per day, ay halos 1,000 mahigit na yung nawawalang kita sa hanay po ng mga driver. Hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT. Base sa projections ng Department of Finance, mahigit 16 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa VAT kung aabot ng $80 per barrel ang Dubai crude. Aakyat ang kita sa mahigit 27 billion kung sasampa sa $90 per barrel ang Dubai crude. Pag umabot ito sa $100 per barrel, mahigit 38 billion pesos naman ang kita. Sa pulong ng House Committee on Transportation, sinabi ng Department of Finance na pwedeng gamitin ang pondo sa mga subsidy. This will be used for targeted subsidies. Actually, it will need a legislative support. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.